Ang Sahara Desert ang pinakamalaking hot desert sa buong mundo. Sinasaklaw nito ang halos 9 million square kilometers na umaabot sa ilang bansa sa North Africa. Sa sobrang lawak nito, iba-iba rin ang itsura ng Sahara depende kung saang bahagi ka naroon. Bata pa lang tayo, isa na ito sa mga lugar na madalas nating nakikita sa mga TV at pelikula. Kaya siguro hindi rin nakapagtataka kung bakit pangarap din ng marami ang marating ito. Kilala na ng marami ang Sahara pero ilan lang ang nakakaalam sa mga kwentong bumubuo dito. Habang nasa biyahe tayo, unti-unti at mas lalo nating makikilala ang Sahara sa mga kwentong madadaanan natin. Bababa na guys. Ang bilis. Karaniwan sa mga tour papuntang Sahara, maaga talaga ang alis. Bukod sa mahabang oras sa kalsada, mas komportable ring bumiyahe habang malamig pa ang umaga. Lalo na sa mga lugar na maaaring umabot na higit 40 degrees Celsius kapag tag-init. Eat. Buffet pala yung breakfast ayan guys. Hindi ko na na-video kasi ang daming tao. Parang ano rin siya, parang English breakfast combination siya. Pero Moroccan yung cheese, bread, tsaka yung syrup, pati yung coffee. So meron kami Moroccan pastries, tapos ito parang pita bread, pero parang sweet siya. Tapos cheese, olives, at mga syrups. At isang egg. Ay, meron pa pala ako ditong cheese. And then, Moroccan coffee. Simula na ng pinakamahabang road trip sa Morocco trip na to. Sa unang oras pa lang ng biyahe natin sa kalsada, mapapansin mo agad kung gaano kabilis magbago ang mga landscape sa bawat rehiyon ng bansang ito. Ayun guys, nasa likod natin yung sinasabi ni tour guide na mga canyon. Dumaan kami dito, mga 1 hour from our hotel. Yung dinaanan namin isang diretso siya. Tapos left and right niya yung Lower Atlas Mountain. At sa kabila naman yung Higher Atlas Mountain. Tapos inabot na namin tong canyons. Yung formation niya, erosion lang daw yung nag-form niyan. Tapos parang hangin na lang yung nagpo-form ngayon. Pero million years ago daw, this used to be underwater. Yun yung sabi, kaya grabe. Pang cinematic view din to guys, para kang nasa movie scene din. Sa malayo, nagsisimula ng lumitaw ang matataas na batuhan na kilala sa bahaging ito ng Morocco. So 20 minutes lang kami dito, very quick break lang. Dito kami sa may isang parang convenience store ng isang gasoline station. Guys, tignan nyo naman yung likod. Dito sa likod may mga may mga orange ba yan or tangerines? Ang cute. Sa likod lang to ng convenience store. Iyan, nagka-coffee yung iba namin kasama. Nag-coffee na naman ako kanina nung breakfast. Kaya hindi na muna ako magka-coffee kasi gusto ko umidlip-idlip sa bus namin para may energy pa tayo mamaya. Mamaya, mas malapitan pa nating makikita ang isa sa pinakasikat na canyon sa bansa. Pero bago yun, may isang lugar muna tayong hihintuan na sa tingin ko mas magpapaliwanag kung bakit naging posible ang buhay sa bahaging ito ng Morocco. Guys, ito na yung first tour namin. Magtutour kami dito sa valley. Ito yung dinadaanan namin. May batis dito. Isa-isa silang tumatawid sa ilog. Ang mga batis na to ay senyales na papasok na tayo sa mga oasis. Malaki ang tulong nila para mapaunlad ang agrikultura at komunidad sa bahaging ito ng Morocco. Ayun yung dinadaanan namin guys. From this side, puro halaman. And from that side, the city, the old city. So guys, ito yung binabaybay namin. Ay nauuna yung tour guide namin para makapunta dito kasi dito kami magtutour. C-I-N, okay? J.
H-I-R, okay? Okay, there is two words inside of this, because actually this is a Berber word, okay? T-I-N in our accents means between something, okay? And the G-H-A-R means mountains, okay? Because gear, it's mountain, okay? Between mountains. Why? Because we are now between two Atlas mountains in Morocco. Which mountains? You can see over there. Ang Tinghir ay isa sa pinakamahalagang oasis valleys sa southern Morocco. Sa gitna ng tuyong klima, ang lambak na ito ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Dahil sa tubig na bumababa mula sa High Atlas Mountains, naging posible ang malawakang pagsasaka kahit papalapit na sa Sahara. Halos puro date palms at olive trees ang mga tanim dito. Hindi lang basta bunga ang naibibigay ng mga date palm, nagsisilbi rin silang payong na nagbibigay ng lilim at proteksyon sa mga pananim laban sa matinding init ng southern Morocco. M-A-D-D-E-R, not mom or something like that. Yeah. M-A-D-D-E-R. This is a kind of plants that we have a lot of it here in this valley. We harvest it. Now is the time to harvest it, and we take just the roots. You know, for the plants or something, for animal also. Okay. We leave this one to dry also, and after we can get for it. There is many process. For example, step by step like that, by details. To get like orange color from this one, you have to leave it to dry first, okay? And after that, Sa gitna ng mga lambak at bundok ng southern Morocco, may mga komunidad na matagal nang namumuhay kasabay ng kapaligiran nila. Ang mga Amazigh people. Hindi lang ito tungkol sa mga bahay o tradisyon na makikita sa paligid, kundi tungkol sa isang paraan ng pamumuhay na naipasa sa maraming henerasyon. let's start with Moroccan flag first, because Moroccan flag has two colors, red and green star, exactly. Okay, for the red color means I think it's a blood sacrifice or anything, because we lose a lot of blood for protect our land not in the past. Okay, and about green star in Morocco means the color or green color in Arabic or in Islam. Ngayon ko lang dinalaman ang tungkol sa mga Berber. Kaya dito ko lang dinalaman na mas gusto nilang tawagin sila bilang Amazigh, na ang ibig sabihin ay free people o malalayang tao. Hindi Arabic ang pinakamatandang wika sa Morocco. Bago pa ito, mayroon ng sariling wika at sistema ng pagsulat ang mga Amazigh na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mapapansin nyo ang mga kakaibang simbolo sa paligid. Ako man, akala ko pang disenyo lang ang mga to. Pero ang tawag dito ay Tifinagh. Ito ang sinaunang alpabeto ng mga Amazigh. At hanggang ngayon, opisyal pa rin itong ginagamit sa Morocco. Isang patunay na buhay pa rin ang kulturang nagsimula libu-libong taon na ang nakalipas. Maraming imperyo na ang dumaan sa Morocco, mga Phoenician, Roman, Arab at French. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nananatiling buhay ang wika, kultura at pagkakakilanlan ng mga Amazigh hanggang ngayon. Why? Because Morocco divided by three parts. The north region of Morocco are blue because there is a lot of oceans, the Mediterranean and Atlantic. Okay, everything there it's blue means there is a lot of oceans or sea or something. Okay, sky. Sky is just a reflection of, you know. And middle of Morocco there is many farms. We export vegetables, we export a lot of things. That means green. And here southeast of Morocco is yellow. Means like the Sahara desert. Because from here it's Sahara. It's a beginning. Everything is red outside. There is a sun very fast, yes, and it's hot and dry. In summer it's yellow. The sun is yellow. Okay, no problem. And the symbol we put in the middle, like the one, it's freedom. The symbol of freedom. You know? Freedom. We have another line with one line. Guys, papasok na tayo sa old city ng Tinghir. So, sinasabi ni tour guide na dati, kaya mud yung ginagamit nila sa mga houses. Kasi nga, mas mahal yung cement. So, kaya pala sabi ko, nung pumunta, yung mga bahay dito, mga orange, red, isa lang yung theme nila. So, kahit yung mga bagong city ngayon, ganun pa rin yung gamit nilang color. Pero parang hindi sila nalalayo dun sa color ng Morocco na red, orange, yellow, ganun. So, may significance pala kasi yung mga color dito sa Morocco. Ang sunod namin pinuntahan ay isang tradisyonal na Amazigh house dito sa Tinghir. Isang lokal na pamilya ang tumanggap sa amin at bilang paggalang sa kanilang tahanan at tradisyon, hiniling nila na wag mag-video habang kami ay nasa loob, pero pinayagan naman kaming kumuha ng mga litrato.
Pinaghanda at inalok nila kami ng Moroccan mint tea. Ang mint tea ay simbolo ng kanilang hospitality at mainit na pagtanggap sa bisita. Ipinagmamalaki din ng mga Amazigh ang paghahabi ng carpet. Karamihan sa gumagawa nito ay mga kababaihan. Sila ay tinuturing ditong artist dahil ang bawat carpet ay mano-manong hinahabi na kung minsan ay inaabot ng ilang linggo o ilang buwan. Quick stop here for photos. Ganda guys. Pakita ko yung pictures ko dito. Okay, let's go back to the van. Hi guys, nandito na tayo sa canyons. Grabe, ang taas. 150 meters daw to. So ito yung second stop natin after nung Tinghir Valley. Nandito pa rin to sa Tinghir. Meron tayo ditong 20 minutes bago pumunta sa Sahara Desert. So ayan guys, Sunday pala ngayon kaya ang dami daw families dito na Moroccan na nagpipiknik. Milyong-milyong taon ang inaabot bago mabuo ang Todra Gorge. Unti-unting hinubog ng pagdaloy ng tubig ang matitigas na limestone hanggang makabuo ng makitid na bangin na umaabot ng halos 300 metro ang taas sa magkabilang gilid. Very dangerous daw dito kasi ang daming nalalaglag ng mga bato dyan. So meron pa rin mga erosions. Ang Todra Gorge ang isa sa mga natural na daanan ng mga karavan na naglalakbay sa pagitan ng Sahara at iba pang bahagi ng Morocco. Kaya naman naging malaki ang parte nito sa kalakalan at paglalakbay noong unang panahon. Imagine, underwater pala to million years ago. Ayan guys, sino yung color niya? Nag-iiba-iba yung color ng canyons. Depende daw sa ano yun, sa tama ng sinag ng araw. Kasi minsan gray siya, minsan orange. It's Russian action or something like that. It's over there. You can see like the size places there. Okay. Mummy. Huh? Mumia. Have you know this one? Do you know this one? The movie, The Mummy? The Mummy? The Mummy. Ah, The Mummy. Okay. This was filmed here for second part. Okay. Second part, but just 4-5 minutes quickly, you know. Very quick. This is just Oh, pictures and some actions like that and movement. okay. Yes, but here in the southeast of Morocco, yes, there is A lot, right? Yeah. Like yesterday. Yesterday, yeah, we went there. Like for example, Casbah, we have like studio movies. Like The Gladiators, yeah. Yes, Gladiators. But here, The Mummy, the second Here is part of The Mummy. The canyon, the valley, Yeah. Sudra Canyon. Sudra Canyon. Sudra Canyon, yes. So, yeah. Here we have a lot of things, but here is just for climbers. Yes, there Climbers. is many climbers come to here to climb. There is many places around. So no cars can go up there? No. No, it's Oh, not yeah. possible. Okay. Yes, it's not possible because it's free climb. Right. There is many tourists come to here just to climb, to enjoy. Yeah, yeah, Stay yeah. here, for example, 1 day, 2 days, depend. Oh, how they- many time do you have? You know, yes, we Nice. have a lot of activities here also. Nice. Already that's organized. I went to many tours, not just one. As a hiker, Yeah. you know, we're going to take the customers, discover many places behind this mountain. Ooh. You know, yes, I will give them many information also about our life, our classic life, our simple Mm. life, anything. Yes, that's also there is many people are like vloggers, YouTubers, TikTokers, many Right. things. They give them, for example, like we're making with us interview. Yeah, yeah. For the family, nomad families, because Uh-huh. you don't understand English or something, Uh-huh. just translate sometimes. Translate, Yes, yeah. yeah. It's okay. Because they still use Berber dialect Berber here. dialect, yes. Yeah. Because it's my mother language. Your mother's My mother language. language Yeah. is Berber. Berber, Yes, okay. this one. Arab, I can speak it also. I can speak Mhm. Arab because I learned it from school. French also, and a bit English, a bit Italian, a bit Spanish. You know. But most of the people here French. French, a bit, speak yes, French. Understand French, yeah. Oh, Yeah. okay.
Thank you, brother. Welcome, my friend. Enjoy your time. Thank you. Welcome, you are in. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Then welcome to the Tudor Canyon with my friend from Philippines. Okay, thank you so much. The next time, inshallah, marhaba. If you would like to come back to my area, and that we take you also to visit many places behind these mountains. All, Ali, thank you so much. Guys, damami daw pala yung nag-shoot dito, sabi ni tour guide. Yun, ang dami pa rin nagpipicture. Dito lang pala, hindi pala makakataas sa pinakataas kasi hindi na siya passable ng ng mga sasakyan. So hanggang dito lang yung mga tourists, dito lang sila nagpipicture sa baba. Tapos ang dami mga Moroccan family doon kasi nga Sunday pala today. So mga nagpipiknik sila dito sa kabilang side. Ayun guys, so meron dito nag-iisang parang ano na siya, restaurant na siya ngayon pero old style pa rin siya. Gawa pa rin siya sa clay. Ayan, ang tawag sa kanya ay Casbah Les Poches. Ayan, pwede ka mag-picture-picture dyan, ang ganda. Tapos meron dito sa kabila may restaurant. I've never seen a donkey before. Really? They're donkeys, right? Yeah, 2 donkeys and 1 horse. Ah, this one is a horse. Yeah. I thought it's the mother. So kabayo pala yun. Kabayo pala yung isa, tas dalawa. Oh, the donkeys are furry. Okay. Must be hot. Right. Umiinom sila oh. Donkey donkey. Ang ganda ng vibe dito guys kasi ang dami ding mga Moroccan family na nagpipiknik kaya napapunta sila. Guys, tapos na kami dito sa canyons and we're now gonna go for lunch. Tapos after nun, Sahara Desert na. Let's go! They're hanging at my place. I don't know who they are. I met them at some bar. They bought a couple rounds. Guys, dito ang aming lunch. Buffet restaurant siya. Moroccan buffet restaurant. So in 2 minutes guys, pwede na kami mag-start. Lunch buffet siya. 110 pag cash, 120 kapag card daw. Tapos meron siyang included na free small water. Tapos kapag kung gusto mo mag soft drinks ganyan, colas, magbabayad ka na. Hindi na siya included. So guys, ito yung lunch buffet. May mga salad, pasta, mga gulay. Tapos meron sila dito yung laging soup nila sa mga restaurant. Veggies din to na ulam. Hindi ko lang alam kung ano. Mga iba't ibang rice. Tapos ito nire-refill pa nila. Ayun na, padating na siya. Yeah, okay. Thank you. You can go. And they will give chicken more. Okay, give 1 minute. Ang lunch namin, chicken tagine, meatball tagine, tapos mga rice, yung usual na bread, tsaka mga veggies. Tapos, let's eat. Ngayon lang ako gutom na gutom sa sa tour. Anong oras na rin ba? Alas 2:05 na pala kaya gutom na gutom ako. super late. So late na yung lunch namin. Buti na lang masarap, no? Ang sarap ng rice. Sabi ni mama may chicken daw yung rice. Parang itong gulay na to, masarap sa tinapay. Halos kalahati pa lang ng biyahe papuntang Sahara. Pero parang sulit na agad ang road trip na to. Hindi lang pala tanawin ang nadadagdag habang bumabiyahe. Magkakaroon ka rin ng kaalaman na hindi mo basta makikita kapag titignan mo lang ang Morocco sa mapa o sa panahon ngayon sa social media. Struggle. Yun pala. Nasa harap yung malaki. Yan. Okay ba guys?
So maglalagay naman tayo ng sa ulo. Kagaya na. Sa loob ng libo-libong taon, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa ng mga nomadic people at mga caravan na tumawid sa Sahara. Isang simpleng piraso ng tela na naging mahalagang bahagi ng paglalakbay at pamumuhay sa gitna ng disyerto. Wow, sobrang tight. Ganun pala yun. Okay ba? Wow, ang ganda. Parang si Khalid ng Mobile Legends. So magpicture daw outside and it's for free. Pero ito, siguro may bayad to. Ayan na sila lahat. Ang ganda. May mga fake camel sa labas. Tapos dito daw magpipicture sa may tent. Siguro lahat kami magkakasama, no? Wow. Is everyone here? Kung first time mo mag-group tour, isa ito sa magugustuhan mo. Hindi mo kailangan kilala ang lahat sa umpisa. Kahit magkakaiba kayo ng bansang pinanggalingan sa iba't ibang parte ng mundo, habang tumatagal ang biyahe, kusang nabubuo ang samahan dahil pare-pareho kayong may gustong matutunan at maranasan. Guys, say hello to Adam Sandler. Adam Sandler! Adam Sandler of Morocco. Hello, 你好. I'm come from China. Yes. Yeah, This is my 你好. friend. What's your name? 宏宇. Howie. Yeah. Hi. Hello. From Glasgow sila. Yan, friend namin. Tapos binigyan nila ako ng biscuit ng na galing sa Scotland. Binili daw nila doon. So yun, ang bait nila. Ayun na guys! Oh, kita na dito. Halos buong araw kaming nasa kalsada. Pero sa wakas, nasa Sahara Desert na kami. Naghahalo ang excitement at curiosity sa isip ko. Bakit kahit ilang libong taon na ang lumipas, hindi nawawala ang paghanga ng mga tao sa lugar na to? Pero ngayon, mas nararamdaman ko na ilang sandali na lang mararanasan ko na ito ng personal at makakatapak sa buhangin ng Sahara. Nandito na kami sa Erg Chebi Desert. Tapos mag-hire kami for tomorrow ng ATV. So mag-fill up ka lang ng form. So sa akin single, 500 MAD dirham. So kailangan mo lang ng first name, nationality, and passport number. So mas tipid kapag double. Kasi ang price ng single 500 kapag double. Yeah. Let's go. So mag-ride ako kami ng camel papunta sa camp. 400. 400 ang single, 500 ang double. So discounted yung double. Let's go. Hi guys, so nandito na ako sa Sahara Desert. My God guys. So ito palang Merzouga ang tawag sa city dito. Tapos yung pinaka sand dunes is Erg Chebi. Yun pala yun. So, pero tinatawag din siya minsan na Merzouga Desert. So, nandito kami sa drop-off. Dito magpapark yung van ng tour namin. Tapos, meron ditong
dito ka magdadrop ng bag. So, for standard camp, nakahiwalay yun sa luxury camp. Kasi siguro magkaibang lugar yun, yung sa luxury camp. Kami sa standard camp kasi kami. So, mas maraming standard camp do dito sa left side. Huwag ka lang daw magkakamali ng pagdadrop ng bag kasi itong mga bag na to, dadali nila sa camp later. Kasi kami magkakamel kami papunta sa camp. So, dapat wala kang dalang bag. So, sila magdadala nun doon. Kapag naligaw yung bag mo sa luxury, tomorrow mo na siya makukuha. Eh, ang mga pinadala sa amin is for 2 days, 1 night. Kasi tomorrow, uwi na rin kami. So, ganun yung mangyayari. Magkakamel kami papunta sa mismong campsite. Tapos yung mga bag namin, i-deliver na lang. So, yun. Inaantay lang namin si tour guide. Tapos, siya yung magkakabit sa ulo ko nitong scarf ko. Binili ko to doon sa pinagsukatan namin kanina, yung sa free picture, 200 dirham siya. Kasi ito yung mas malaki. Yung mas maliit, 100 dirham. Ayan guys, left yung standard camp. Yung luxury camp is sa right. So dapat tama yung pagdadrapan mo ng bag. Kung hindi, bukas mo na makukuha yung bag mo. So doon yung meet up place ng mga luxury. 4 dun sa group namin doon. Ayan sila doon. Bye! See ya! Yan na yung grupo namin. Grabe yung feeling dito guys. Hindi exaggeration yung para kang nasa movie. Kilala ang Sahara Desert sa buong mundo, pero ang akala ng marami, iisang napakalaking dagat lang ito ng buhangin. Ang totoo, maliit na bahagi lang ng Sahara ang may ganitong sand dunes. Malaking bahagi ng desyerto ay mabatong kapatagan at bundok. Kaya hindi rin pala lahat ng bumibisita sa Sahara ay nakakaranas ng ganitong tanawin. So, itong bata ang guide namin. Put your phone on your wallet. You will need to hold on until the camel stand up. Okay. Guys, first time riding a camel. Guys, ayoko sanang mag-ride ng camel kasi talagang nafe-feel bad ako sa kanila. Sa totoo lang, kagaya nung sa elephant ride sa Thailand, parang sabi ko never ko na gagawin. Slow lang naman yung pacing ng lakad ng mga camels. Tapos sabi nila, mas mabibigat pa daw sa amin yung mga binubuhat nila even before pa, thousands of years ago. Kasi nafe-feel bad kami sa kanila. Sabi ng tour guide namin, you are nothing. Parang wala lang daw kami sa likod ng camel na to. Pero kasi iniisip ko, parang araw-araw nila ginagawa to, ganun. Pero buti na lang, nakikita ko naman nakakapagpahinga sila guys in between tourists. So mabagal lang yung lakad ng mga camels. Tapos kami na yung last, I think. Wala na sa likod. Kami na yata yung last na lalakad. Sa National Geographic ko lang to nakikita. Napapanood. Ganun talaga ako dati kapag gusto ko mag-relax. Sa cable pa to nanonood talaga ako ng National Geographic Channel. Tapos gusto ko yung mga ganito Sahara Desert. Kaya never ko talaga na-imagine na yan umaandar na kami. Never ko talaga na-imagine na makakasakay ako dito. Parang gusto kong iipit na lang tong mic ko. pero mabagal lang sila guys. Papakita ko sa inyo yung lakad. Mabagal lang sila. May dahilan kung bakit kamelyo ang naging simbolo ng Sahara. Kayang maglakbay ng mga ito ng maraming araw sa disyerto. At mas malambot ang mga paa nila kaya hindi sila basta lumulubog sa buhangin. Dahil dito, sila ang naging pangunahing kasama ng mga karavan sa loob ng maraming siglo. Habang para sa marami, isa lang silang atraksyon. Pero sa mga nomad ng Sahara, buhay ang tingin nila sa mga kamelyo. Mahirap isipin kung ano ang naging kwento ng Sahara kung wala sila. Ayon sa peer-reviewed study ni Volpato at Howard noong 2014, ang mga kamelyo ang naging mahalagang katuwang sa paglalakbay, kabuhayan at pagpapatuloy ng kultura ng mga nomad sa loob ng maraming henerasyon. Marahil sila ang tunay na bayani ng disyerto. Inipit ko na yung mic ko kasi feeling ko dapat talaga nakahawak. Dapat talaga nakahawak kasi pag ganun-ganun, urong parang gumigewang-gewang ka pa-move at pa-back kapag naglalakad siya. Ito palang scarf na to is
Hindi lang to for aesthetic purposes, hindi lang to for costume. Ginagamit nila for protection sa heat at saka sa malakas na mga sandstorm. Kaya kung minsan nakasarado yung ilong nila at saka yung bibig nila kasi protection talaga siya for the sun. Tapos yung sa ulo, kaya makapal siya, protection siya for the heat. Dito ko mas naiintindihan kung bakit napakahalaga ng scarf sa desierto. Hindi lang pala ito bahagi ng tradisyon. Kapag may malakas na hangin o biglang sandstorm, ito ang unang proteksyon laban sa napakapinong buhangin na madaling makapasok sa mata, ilong at bibig. Ayun guys. Medyo pataas to kaya dapat kumapit. Ako pala yung unang sumakay kaya ako yung nasa last. Mabilis siya umakyat. Ito yung mga camels na walang sakay. Siguro tapos na sila for the day kasi siguro kami na yung last na papunta sa camp kasi malapit na rin mag-sunset. Ayan, medyo challenging yung mga pataas at pababa kaya kailangan talaga nakahawak ka. Ang sand dun sa Sahara Desert is 20% lang kasi mostly mga rock formation at saka mga mountains din. Parang part pa rin ng Sahara Desert yung mga Atlas Mountains. Kaya matatanaw mo pa rin dito yung mga matataas na Atlas Mountains. Kaya minsan, kapag winter, makikita mo yung sand dunes, tapos yung mga Atlas, yung mga Atlas Mountains may mga snow pa. Kaya parang magandang, parang super scenic din ang mga ganong months. Kapag winter na winter, kasi last winter daw, super kapal ng snow dito sa mga Atlas Mountains. Pero dito kasi sa Sahara Desert, hindi na siya inaabot. Kasi ang init dito guys, kapag daw talagang peak na init, umaabot ng 50 plus degrees Celsius ang init dito. Pag umaga at tanghali. Pero pag gabi, umaabot din ng freezing cold yung temperature. Kaya kakaiba yung weather dito sa Morocco. Sa umaga, super init na parang pugon. Sa gabi, para ka namang nasa ref. Ganun. Ang Sahara Desert ay may lawak na humigit kumulang 9.2 million square kilometers. Para magkaroon tayo ng idea kung gaano talaga ito kalawak, halos 30 buong Pilipinas ang magkakasya sa loob nito. Kaya habang nakatingin ako sa paligid, saka ko lang talaga na-realize na ang nakikita ko ngayon ay napakaliit na bahagi pa lang ng desyertong ito. Ngayon guys, parang sumasakat na yung inner thighs mo. Kasi nga parang gusto mong ipitin yung pagkakahawak mo dun sa likod ng camel, no? Using your legs. Kaya parang nagko-contract yung muscles mo sa inner thigh. Kasi nga every time na parang gumaganon ka, parang napapakontract yung legs mo. Kaya dun siya sumasakit. Although parang feeling ko malapit na kami. Hindi naman ganun katagal, mabilis lang din. Parang merong mga tao dito, meron din dito, at meron din dito. So siguro magkakahiwala yung mga camp. Parang sa tent kami. So wala pa ako nakikitang tent. Feeling ko dito kami mag-aantayin ng sunset. It's currently 6:50 PM. Maliwanag pa rin. Medyo mataas pa yung araw. Ayun na. Pababa kami guys. Ito yung sinasabi ko. Pag gumaganon ka, pag umuuga kang ganyan, napapakontract yung legs mo. Kaya dun siya sumasakit. Pero other than that, relaxing naman. Tapos pa dito, ang tahimik. Paminsan-minsan maririnig mo lang yung ingay ng ATV, no? Pero super tahimik talaga guys. Walang sound na natatrap. Ganun. So yun guys, medyo malapit na kami. Tinignan ko yung oras na nag-take ako ng photo kanina bago kami sumakay. 6:23 and ngayon 6:51. Malapit na kami matapos. Siguro by 7 PM, nandun na kami. So guys, dito na yung mga kumpulan ng tao. Tapos dito sa side na to yung ATV. Parang dyan kami bukas ng umaga. Kasi super aga kasi nga para maabutan namin yung sunrise. Guys, itong part na to, parang super steep na siya for a camel ride. Kaya naglalakad na yung mga tao. Oh no. Yung mga sand dunes pala dito, yung mga matataas na yan, mas mataas pa siya sa building. Kaya yung mga tao na yun, parang umaakyat sila mula sa first floor hanggang sa 33rd floor. May nagpapadulas. Ay guys, ito pala yung isa namin kasama, kaya ako nagtataka. Hindi siya sumakay pero nagbayad siya. Kasi siya yung isa sa mga napi-feel bad sa amin. So nagpicture-picture na lang siya. Kaya namang abutan kasi yung tour guide nga rin dami naglalakad lang. So pwede talaga maglakad. Nagpapadala sila doon. Ayun o.
Nagpapadala sila dyan. Tapos yung mga camels, nagpapahinga na dito. Dito. Tsaka marami pa dito. Nagpapahinga na sila, guys. So, tapos na sila for today. Bababa na, guys. Ang bilis. Ang bilis. Ouch. Thank you. Thank you, Kamen. Oh! Sunboarding pala yun, guys. Medyo matarik yung akayat. Kaya good luck. Gando. Tapos mamaya sunset. Konti na lang, nasa taas na ako. Nagpahinga lang ako. Kasi nanginginig talaga yung ano ko, yung legs ko. Yan yung inakyat namin, no. Doon kami galing sa mga camel. Dito na sila nagsa-sandboarding. Yan, nanonood na lang ako at pinag-iisipan ko pa kung itatry ko yan. Kasi yung iba gumugulong, guys. Pero siguro mga 3 tries, makakukuha mo na. Nakapagganto ako sa Philippines, dun sa Ilocos. Sa vegan ba yun? Mas mababa dito yun alam ko. Pero ito, guys, yung sand nyo, super powdery. Hindi ko siya ma-compare sa Boracay. Hindi ko siya ma-compare sa Boracay kung same ba sila. Kasi yung sa Boracay, alam mo yung parang nagdidikit-dikit siya. Ito parang yung literal na nasa mga hourglass. Ganun. Ayan, guys, tignan nyo. Diba parang nasa hourglass. Hindi siya yung kagaya sa Boracay na pag pinisa mo, parang dumidikit-dikit. Iba ang kulay ng buhangin kumpara sa inaasahan ko. Ang kulay nitong parang ginto o orange ay dahil sa mataas na iron content ng mga butil ng buhangin. At habang nagbabago ang sikat ng araw, nag-iiba rin ang kulay ng buong disyerto. Parang tubig na siya. Yun, parang tubig yung ano nyo. Mas magaan nga lang yung tubig. Ayan, guys, rest na yung mga camels. Super babe nila, guys. As in, walang gumagalaw. Ganun sila ka-discipline, no? Nature ba yan ng camel or force sila na gumanyan? Tignan mo itong isa, natutulog na siya. Kita nyo ba, guys? Nakahiga siya. Ayun na yun, nasa unahan niya din umihiga. So bedtime na ba nila? Grabe. Yung dalawa nga namin kasama, hindi sila sumakay kasi they really feel bad sa camel. Kasi guys, yung camel lang talaga ang option papunta dito. Iba pala yung ATV, hindi ka pala makaka-ATV dito. Kasi yung ATV na activity is tomorrow pa. So, either maglalakad ka or magka-camel ka. So sila, naglakad sila, guys. Medyo malayo-layo din yung lakad nila and very challenging kasi nga dahil sa sand. Ang hirap talaga lumakad, guys. Lalo na itong pataas. Ako kasi nakachinelas ako, parang feeling ko much better na naka-shoes para mas madali. Ang hirap ng naka-slippers, guys. At kailangan malaking water ang dadalhin nyo dito. Kasi ang bilis maka-dry. Super dry ng hangin dito, guys. Pero to be able to experience din naman, super worth it, guys. Lahat ng pagod. So yun sila, guys. Buti nakita ko kagad yung sa akin. So ma-assign na tayo ng room or magdi-dinner muna dito. So dito kami, guys. Dito na kami uupo sa may alabas. Pero meron pa sa loob. Tapos naka-ready na yung mga pagkain. Buffet din siya. Start now. You have just go put your stuff and go back. Inside the tent, okay. We can go to our tent. There is no key. You can go now directly. And go to have your Number breakfast, 43. 5. Show them the tickets. They will give you the tickets.
5 to 10. 5:30. Okay. Thank you. See you, enjoy. See you. See you tomorrow morning. Okay. Dito tayo, number 43. So, buksan ko muna, Eda. So, ito ang aming room. 2, 4, 6, 7. 7 ang pwede. So, Ed, dito na tayo. So guys, may kasama pala kaming iba. May kasama pa kaming 4 dito. So yan, isa-save na namin tong 3 and then punta na tayo sa dinner. Let's go! So yan guys, ang mga food. Yung mga normal Moroccan dish naman. Pero mas marami ngayon, no? So, chicken tagine. Tapos mga rice. Tapos yung mga vegetables ulit. Mga beans. Same lang. 2 line shot, pero same lang. So, kuha na tayo ng ating. Lahat may basag eh. May basag yung mga plate. Ay, ito pala. So, kuha tayo ng bread. May couscous pala. Ito guys, may couscous. Ito naman yung vegetable ulit na pwede nating sausawan na ng bread. Tapos mga beans. Gusto ba natin ang beans? Parang kanin din yung soup. Pero masarap ano? Masarap siya. Parang siya ang pinakamasarap sa lahat. Kasama natin sa kagrupo, yung kagrupo natin sa bank. Ano sila? 42, yung katabi natin. Guys, so nakatapos na kami ng dinner namin. Masarap yung dinner. Nagustuhan namin yung parang soup na merong mga may kanin, parang ganon. So parang ano siya, parang lugaw, pero parang kalabasa pa din, butternut yung pinaka soup base niya. Pero surprisingly, pwede pala yun, no? Soup na may kanin. Tapos parang normal lang din na usual na kinakain namin, yung mga lentils, mga veggies, tapos yung mga chicken pa rin. Pero yung chicken, parang nagda-doubt ako na tagine siya kasi parang hindi siya ganun kalambot. Kasi di ba na-try na natin sa mga ibang vlogs yung totoong tagine, talagang sineserve siya sa pot at sobrang lambot talaga. Ito parang feeling ko hindi siya slow cook na tagine kasi nga parang daily dito may mga nagtutour at marami talagang nag-a-avail nitong standard. Pero itong room namin, good for 7 siya. Pero so far, tapos na kami mag-shower, tapos na kami mag-dinner, wala pang pumupunta. Kasi pagdating nyo dito, pagkabalik nyo dito sa campsite, ipapadala na yung mga bag nyo dito sa tent bago kayo mag-dinner. So mga 8 PM yung start ng dinner. Before 8 PM nakarating na kami dito using yung mga camel. Hindi na ako nag-vlog nung camel kasi parang nasasad na ako sa kanila. Parang okay na yun. Parang ganun. Sa bathroom naman, okay na yung bathroom. Hindi masyadong malakas yung tubig, pero sakto naman, okay lang naman. Kasi medyo faulty na yung mga nila, yung mga shower nila. Yung liquid soap and shampoo, naghihiraman. Tapos buti na lang maaga kami natapos mag-dinner at nakapag-shower na kami. Kasi after namin, ang dami ng pila dun sa mga lalaki. Magkahiwalay yung lalaki dito sa right side, yung mga babae dito sa left side nung pinaka-restaurant. Kasi dito yun sa pag ganito yung restaurant, nasa gitna siya. Tapos parang ngayon, ang dami pa rin nakatambay doon. Siguro magkakaroon pa ng campfire. Pero kasi 9:40 na, parang nakakatamad na tumambay doon. Ang aga kasi ng call time namin tomorrow, 5 AM siya. Breakfast na, start na ng breakfast. Tapos parang 5:30, 30 minutes na kami makapag-breakfast, aalis na agad. So dapat prepared na kami lahat. And pas gugustuhin lang namin magpahinga kasi nga tomorrow, kailangan namin maabutan yung
sunrise, kaya super aga ng call time namin. At saka meron pa kaming isang activity na ATV. After nun, hindi namin alam yung mga stopover namin, kung meron pa bang activity. Tatanungin na lang namin bukas kay tour guide. At saka parang dito ko na rin i-end yung vlog. Titignan ko kung makakapag-vlog pa ako tomorrow ng one whole day. Isasama natin yung sunrise naman, and then ATV activity, at kung makaka-explore pa tayo sa Marrakesh. Kasi babalik na tayo ng Marrakesh tomorrow. So parang gano'n na lang yung highlight natin for this vlog, yung sand dunes and camel ride. Tapos tomorrow yung sunrise naman and ATV na activity. Guys, may narinig na ako ngayon na tumutugtog doon sa parang campfire. Siguro sisilipin lang namin mamaya. Kakatapos lang kasi namin mag-shower. Buti na lang na kasalubong namin yung tour guide namin kanina doon. Kung hindi, kasi parang akala namin wala ng towel. Yung pala, nagbibigay din dun sa restaurant mismo ng towel. So, hanggang tomorrow namin siya magagamit. Ibabalik namin siya sa restaurant pagkatapos ng breakfast. Or, bago pala mag-breakfast, ganon. So, guys, masaya yung experience. Kasi pagdating mo dun sa sand dunes, talagang iba yung pakiramdam. Parang hindi exaggerated yung parang sinasabi nila na nasa movie scene ka, ganun. Kasi totoo yung pakiramdam. Tapos yung kahit may mga umiingay-ingay, hindi siya yung ganun na parang loud and noisy. Kahit nga yung mga ATV, diba, parang motor yung tunog nila. Hindi ganun ka-loud kasi dahil sa sobrang lawak ng Sahara Desert. Yung parang endless sand dunes. Pero kahit ganun pala daw yun, guys, kahit endless sand dunes siya, hindi talaga totally sand dunes ang Sahara Desert. Kasi nga, di ba, mas malaki pa siya sa USA. Pero 20% lang talaga ng Sahara Desert ang sand dunes. Some of the parts are rocky formation, tas yung mga mountain nga. Di ba sabi ko nga, parang part pa ng Sahara Desert yung mga Atlas Mountain na minsan nagsusnow. Kaya parang ang ganda-ganda ng view kapag sand dunes, tapos may mga snowy mountains, ganun. So, ganun ka hindi exaggerated kapag sinasabi nila na parang kang nasa movie scene. Tapos yung mga camel, parang nakakaiyak sila kasi although nakakapahinga naman sila, guys, kaya yun yung nakakatawa kasi minsan may napapanood ako sa TikTok na parang wala na daw silang pahinga in between tourists, pero kanina naman pagdating namin, ang daming nagpapahingang camel, tapos very short lang talaga yung lakad nila papunta dun sa spot na kung saan nagsa-sandboarding yung mga tao. Ako hindi ko na tinry kasi sabi ko nga nanginginig yung legs ko, tapos yung ang taas pa nung ang tarik nung inakyat namin paakyat dun sa pinaka mataas. Actually may mas mataas pa pala, pero hindi na namin inakyat yun kasi nga wala namang sunset. Walang sunset kanina, kaya sabi ko bakit ganon? Parang buti na lang pala talaga hindi na kami dumiretso doon, pero kasi hindi mo kakayanin kung wala kang mga exercise ganyan. Nakakanginig ng muscles ng legs yung pagsakay ng camel, tapos yung pag-akyat pa ng sand. Siguro nag-struggle din kasi kami dahil naka-slippers kami. So mas maganda talaga pag pupunta kayo dito, guys, naka-shoes kayo, proper shoes. Tapos i-research nyo na or ilalagay ko dito yung information ng proper shoes sa sand dun sa mga ganon. And then magdala talaga kayo ng water kasi super dry ng hangin. Parang pagod na pagod ka na kasi parang hindi relaxing yung camel ride sa totoo lang. Para ka rin nag-workout kasi gaganon-ganon ka. Tapos maglalakad ka pa sa sand. So hihingalin ka. Tapos yung dry, ang super dry ng hangin, kaya super uhaw talaga. Pagdating ko dito, talagang lumaklak ako ng tubig. Pero yung experience ngayon, today is out of this world, parang ganon. Super saya ng experience kasi dati sa National Geographic Channel ko lang talaga napapanood yung Sahara Desert, no. Tapos parang favorite ko pa talaga yung mga, alam mo yung mga relaxing lang na episodes ng National Geographic, yung parang maririnig mo lang na a Moroccan rattlesnake, yung mga ganyan-ganyan. Not so far away, a Moroccan scorpion, yung mga ganyan yung pinapanood ko dati. Ganun yung pampatulog ko. Tapos parang dati, wala naman talaga akong plano na pumunta sa mga ganito, sa Dubai, sa mga desert, mga ganyan. Pero sabi ko, naalala ko, sinabi ko before na dapat pagsasakay ako ng camel, nasa dulo ako para pag magbibideo ako
wala akong tao sa likod. Guys, hindi ko naman pinili yung dulo, pero dun ako yung unang pinasakay dun sa dulo ng trail namin ng mga camel. So parang bigla ko nang naalala yun habang nakasakay na ako dun sa camel na wala naman akong planong sumakay ng camel, pero parang sa isip ko, parang pinaplano ko na siya kung saan ako sasakay. Tapos parang na-manifest ko siya. Kasi hindi ko naman in-insist na ako na yung sasakay sa dulo. Parang pinapauna ko pang sumakay si Ed para sabi ko videoan ko siya ganyan. Pero ako yung una nakasakay, tapos biglang nag-hit yung realization na parang na-manifest ko pala siya. Parang yung exact position pa na hindi ko naman intentional na parang pinlano, yun yung nangyari. So guys, manifestation is real. So manifest lang tayo guys. At meron pa akong na-realize na parang dati nagta-travel ako nung 20s ako. Marami na rin naman kami napuntahan pero within Asia lang, ganyan. Pero pag mga tour talaga, yung mga tour guide, parang dati hindi ko pinapansin. Parang mas priority ko yung magpicture, parang ganun. Tapos parang super aligaga ako before. Pero today, ngayon ko na-realize na parang meron tayong character development sa pagta-travel na parang ang sarap pala sa feeling. Parang iba na yung perspective mo sa pagta-travel pag nakikinig ka dun sa tour guide tapos natututunan mo yung culture nila. Ayun guys, lalo na dun sa Thing Here na parang naririnig mo yung culture nila, yung mga Berber. Sila kasi yung mga Berber pala guys, is sila yung mga original inhabitants ng North Africa. Kaya parang nung naririnig ko yun, kasi syempre marami na akong mga parang background knowledge dito sa Morocco, sa mga Africa, ganyan, sa mga Arabic. Kasi nga, napapanood ko dati sa National Geographic Channel. Tapos parang naririnig ko dun sa tour guide na, oo nga pala, no, yun nga pala yun, no. Tapos parang yun nga yung mga nilalakaran ng Berber. Kasi itong Thing Here, talagang makikita mo yung parang natural sa kanila, yung may mga palm trees, may mga olive trees. Kasi parang yun yung pinaka source ng income. Yun yung pinaka nila, agriculture talaga. Kaya ang tawag dito sa kanila sa Thing Here is maraming valleys, parang ganon. Kasi maraming parang mga taniman at yun yung pinaka source of income nila. Parang ang pagkakatanda ko, 90% ng mga taga Thing Here ay farmers. Yun yung source of income nila. Like, ang mga popular sa kanila dito yung mga dates, pero iba daw yung dates nila compared sa mga dates ng Dubai, parang mga ganon. Tapos meron sila mga olive tree. Tapos ang Thing Here pala, siya yung isa sa may mga largest na palm tree oasis dito sa Morocco. Kaya kanina nung binabaybay namin yung desert na road, talagang makikita mo ang dami-daming palm trees. Tapos parang ang laki-laking tulong daw nun sa kanila as a Moroccan dito sa Thing Here, kasi yun yung number one source ng income nila. Yung kasi ini-export nila yun. Ini-export nila yun sa iba't ibang bansa. Yung olive, mga Moroccan goods, ganun. Kaya nakakatingin tayo sa Philippines. At sa London, syempre, nung mga palm tree na mga palm tree products, mga olive products, mga ganun, tas yung mga dates. Kaya ayun, ang sarap-sarap malaman nun. Tas kanina, dun sa sa pinaka-ancient village, na-invite kami for a tea party ng isang local doon, yung totoong Berber talaga siya. Tapos pinapakita nila doon yung mga woven na carpets na ginagawa ng mga woman. Parang ang tawag nila sa mga woman dito is artists. Kasi nga dahil sila yung naggagawa ng mga carpet by hand. Naisip ko nga parang gusto ko sabihin dun sa nag-invite sa amin for a tea party, na parang ganun din ang tradisyon namin as Filipinos. Ginagawa din yan sa amin ng mga tao sa Philippines. Yun yung parang isa sa culture natin, yung mga nagagawa din sila ng mga woven products, mga ganun. Pero hindi ko na nasabi kasi parang intimidating siya, guys. Kasi parang hindi naman napagalitan, parang sarcastically na parang shiname niya yung dalawa namin kasamang Chinese. Sino? Yung dalawa. Kasi nga tumawa siya kasi sinabi niya ang pangalan niya is Mohammed. Tumawa yung Chinese, sabi niya. Parang sinabi niya nakakatawa. Pero anyway, yun, baka marinig tayo kasi ang tent natin ay Moroccan desert tent na walang soundproof.
So, wag na natin discuss yun. But anyway, yun, super intimidating siya, kaya hindi ko rin siya ma-approach. Pero ang maganda sa kanila, kahit bumili ka o hindi ng products nila, okay lang. Pero ang gaganda ng products nila, promise. Ilalagay ko dito yung mga pictures ng pinakita nila sa amin. Pwede naman daw mag-picture, kaso bawal nga lang mag-video. Yun lang naman yung sinabi niya sa amin. So guys, kung hindi ko na matutuloy bukas yung vlog, siguro i-end ko na today. And yung sabi ko nga, itatry kong mag-vlog ulit for our highlight sa next vlog, yung sunrise at yung ATV activity natin. Tapos titignan namin kung makaka-explore pa kami sa Marrakesh pagdating namin doon. So hindi ko pa alam kung talagang dire-diretso kaming 6 to 7 hours going to Marrakesh or may mga stopover. For sure meron mga stopover, pero hindi na siguro yung mga activities ganon. Talagang uwi na siya, guys. So anyway guys, I hope you enjoyed this vlog. Super saya ko dito sa experience na to. Never ko talaga na-imagine to at hindi ko naman siya pinlano. Talagang every year lang kasi umaalis kami. Tapos ito yung napili namin na country na puntahan and very worth it naman. Kung naririnig nyo guys, nagpa-party-party na sila sa labas. Tingnan natin kung madadala ko pa kayo doon. Pero i-end ko na dito yung video. Siguro bonus clip na lang yung sa labas para cinematic yung ending natin. Anyway guys, thank you so much kung nakaabot kayo dito. Thank you so much sa pag-watch. I'll see you in the next one. Bye! Habang pinapakinggan ko ang tugtog na ito, naisip ko kung bakit hindi nawawala ang paghanga ng mga tao sa Sahara. Hindi lang pala dahil sa lawak nito o sa mga buhangin, kundi dahil sa kasaysayan, sa mga taong natutong mamuhay rito, at sa mga kwentong patuloy na nabubuhay sa bawat paglalakbay. Siguro, iyon ang pinakamagandang baon ko sa araw na to.